ang final authority, which is the Bible, di ba? Ayan ang ating distinctive. Sige po, taas nyo nga yung Bible nyo kung meron. Ayan, amen, amen, praise the Lord. Imposibleng apologetics to, tapos walang Bible. Pambira, lalamya-lamya ang Kristiyano pag ganyan. Sige po, i-post na ipakilabas na sa screen, Brother Aaron. Ang title ng ating icebreaker ngayong umaga ay Seek and Find. Anong isisik mo kung wala kang paghahanapan, di ba? Which is the reference, the Bible, di ba? Scriptures, the Holy Word of God. So, ganito yung mechanics, napakabilis lang nito kasi pakat natin yung oras. So everyone, kailangan po lahat kayo sumali. Hindi po, bawal po KJ dito ha. Kasi karugtong ng Bible natin, Holy Bible, KJB. Bawal ang KJ. Naintindihan. Ayan. So, may nalabas na word, then, seek. Hanapin mo hanggang makita mo. Yun yung title ng game, Seek and Find. For example, rods. Nilagay ko, wala pa. For example, rods. Mahanap ba kayong rods sa Bible? Wala. Ngayon, kailangan yung patunayan sa akin, yung word na lalabas dyan, mabasa nyo. Kasi mga INC, si Kristo, tao lang. Meron sila mapapakita eh. Tayo, ano mapapakita natin na Diyos talaga si Kristo? Diba? So, dapat, dito pa lang, practice na natin, mga simpleng word pa lang. Sige, simulan na natin, natin patagalin. Dami ko ng entry. Okay, first word. Pakihanap po sa Bible ang may word na God, then answer. Dapat nabasa niyo with evidence. With evidence. Sige ma'am, go. 16. John 3:16, for God so loved the world. Ayun, nabasa. Napatunayan, merong Diyos. Diba? God. Ganun lang kasimple. Ready? Go. Jesus. Bible. Dapat evidence. Laging na evidence. Tama po. John 14:6. Ayun, nabasa. Totoo si Kristo, nagliligtas, bumubuhay ng mga patay. Yeah? So next, doon na kasimple, pero need ko ng evidence. Lord, Bible, dapat mabuksan, practice. Ayun, si Ate Joy. Sige daw. Parinig. Amos chapter 1 verse 9, thus saith the Lord. Yun, nabanggit na, thus saith the Lord. Totoong may Diyos, mga atheist na yan, kawawa sila. At kailangan ng mga magbabahagi ng salita ng Panginoon. Which is tayo yun, diba? Next, Christ. Kilala lang si Kristo pero di makita sa Bible nila, nasan si Christ? No? Ayun! Gusto ko yung ganyan lumalapit. And if Christ be not risen. Yun, nabanggit, napatunayan, may Kristo. Yeah? Ganyan na kasimple. Galit na. Spirit! Sana meron tayo na Spirit, dito tayo sa likod lang. Parang sa likod tayo sumali. Ayun, sino ito? Thank you, Lord. Sige, tabasa po. Blessed are the pure in spirit. Okay na. Napatunayan, may spirito. 3 persona, iisang Diyos. Okay? Next. Faith. Parang gusto kong tumawag kasi hindi naghahanap yung iba eh. Tuturo ko na lang. No? Kasi wala faith. Na, sina? Ayun, si nanay. Bigyan ng mic. Nanay. Ano po, Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things. Ayun, nabasa. Sino ang author and finisher ng faith? Jesus Christ. Diba? Next. Grace. Salamat, may grace. Sige, tayo. Okay, for by grace are ye saved. Next.
Love. Baka yung love niyo sa cellphone lang, mga ka-chat niyo ha. Huwag ganon. Love. Sige. Evidence. Sin. For God so loved the world. Ayun. Totoong may pagmamahalan Diyos. Sige, last five para matapos na natin to. Prayer. Iba yung pray without ceasing ha. Kulang yung spelling na yun ha. NIV yan. Ano to? Prayer. Sige. Ayun, by everything by prayer. Lahat tayo bunga ng panalangin. Hindi yan? Dahil sa mga matyagang nananalangin. Heaven. Genesis? Diba basic? Last three. Mercy. Ito Mercy. Nakikita ko yung iba. Ay, nakakalungkot na yung close Bible na talaga ang karamihan. No? Ano? Yeah, narinig. Last two. Hope. The fruit of the Spirit is not love, joy. Wala, hindi alam yung book na yan. Isa sa mga Pauline epistle. Okay. Thank you. Last one. Earth. Syempre, pagbigyan natin mga juniors, matatanda na. Ayun, si Kuya RJ. Amen. Thank you so much, everyone. Nawala exercise ulit yung mga mind natin, no? Tsaka yung hanap. Wala ka talagang mahanap dahil walang book ng Hezekiah. Yun, napatunayan, di nagbabasa, di nag-open. Baka wag tayong ganon, tumanda na sa Christian life, di alam mag-open, no? So ngayon pa lang, we need to study the Word of God. And babalik ko na po sa ating tagapagsalita, Brother Jerome. Thank you so much, everyone. Maraming salamat, Rad, sa panlalamig. No? Kasi nilalamig na daw kaya dapat palamigin pa. At sa ngayon po ay tayo po dadako sa ating session sa pangunguna po ni Brother James. Ayan. Alright, amen po. At saka, andyan po ba? Malakas na po ba ang bawat isa? Energetic pa po ba? Okay, siguro naman kasi, di ba? Hindi lang tayo nakakain ng ng pagkain, physical na pagkain. Yung kanina, sobrang na-bless talaga tayo. Ako, na-bless ako doon kasi sobrang encouraging talaga. Ewan ko lang sa iba. Hopefully, ganun din, no? So, it's another privilege po na makapag-handle po kami ng second symposium po namin, and I really appreciate the ministry. At syempre, pinapasalamatan ko din po ang Panginoon na kahit hindi ako worthy na magturo, pero binigyan pa rin ng chance na makapagbahagi po dito sa Galilee Pilgrim Baptist Church. At thank you din po, Pastor Rod, at saka kay Ma'am Mercy for giving us always the welcoming atmosphere na makapagturo, kasi hindi po laging agree sa amin yung ibang mga kapatid. Pero ganun pa man, I really appreciate yung pagkakaisa po natin as Christian Baptist believers po. And because of God, of course, nagagawa po natin to. Kapag wala po siya, hindi po natin to magagawa. Pag hindi po tayo nagkakaisa, hindi po natin to magagawa. And yun po yung pinapasalamatan ko. And thank you din po kay Pastor Ken sa kanyang dedication na buuhin itong actual ministry na ito. Kasi akala namin sa online lang kami magdudwell, pero di namin alam na ito pala'y magiging even on-site or somewhere where Christians are even gathered from different parts of the Philippines. No? So yun po. Purihin po ang Panginoon. No? So tayo po muna ay manalangin,
before we start para gabayan ng Panginoon kung ano ang ating matutunan. At sabi pa nga ni Pastor Joel kanina, na hindi lamang sa alam natin, no, kundi ma-apply natin through teaching, preaching, at ma-share natin. No, yun pinakamagandang application talaga. So tayo po yung manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, sa oras na ito, sobrang nagpapasalamat, nagpupuri, Panginoon, na kami, bagamat busy, bagamat sa malayong lugar pa, pinanggalingan, at ang iba pa sa amin, Panginoon, maring papunta pa lang. Salamat, Panginoon, na ikaw po ang kumikilos at nag-iingat para kami po, Panginoon, ay makapunta dito sa isang napaka-importanteng gawain na alam naman namin, Panginoon, para po sa inyo. Hindi namin ginagawa para sa aming mga sarili lamang. Sapagkat kung ang isang bagay wala naman ng inyong presensya, ay wala ding kabuluhan, Panginoon. Kaya salamat po na ang sentro po ng aming pong gathering, fellowship at ang apologetics namin, Panginoon, is always by you and by the word of God at by the truth, Panginoon. Kaya sa oras na ito, gabayan niyo po kami, of course, linisin niyo po kami, Panginoon, humingi kami ng tulong sa inyo, ng Banal na Espiritu, at humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan, pagkukulang, mga nasabi namin, naisip namin, at mga bagay, Panginoon, na minsan hindi namin nabantayan, naingatan. May you clean us, Panginoon, and continue to change us, Panginoon. I-mold niyo po kami lalo to become like Christ, Panginoon. At hindi lamang, Panginoon, na kami ay enough na kami Christian at Baptist. Pero kami, Panginoon, are truly faithful, Panginoon. Hindi lamang sa aming pagiging Kristiyano, Panginoon, kundi maging sa aming testimony, maging sa aming pagpapahalaga ng inyong mga salita. At dalangin po namin ang lahat na ito, ikaw lang pong maitaas, ikaw po magturo sa amin, gumitna ka sa aming presensya. In Jesus' name we pray, Amen. Alright po, so para po sa iba na hindi po nakakilala sa akin, I think hindi pa na-introduce kanina. So I'm James, my complete name is James Mark Orenciada. Ako po ay pinanganak sa Davao City. Ang pangalan po ng church namin, Mindanao Glorious Church or Independent Baptist din po yun. Doon po ako nabaptize and then bunga po ako ng kids church ng Sunday School. Doon po ako namulat patungkol sa Christian faith. And then pumunta ako ng Muntinlupa noong 2013 at nag-aaral po ako ng Bible School sa Christ Bible Baptist College sa Muntinlupa under kay Pastor Conway, kung kilala niyo po. And then currently ako'y member sa isang local church na pangalan is Reconciliation Church sa Muntinlupa under kay Pastor Joben. Kasi hindi na-introduce kanina, so parang weird naman na magtuturo ako dito tapos parang strange yung background. So gusto ko yung at least transparent po kami na hindi lamang nakilala nyo sa social media pero nagtuturo din kami as merong reputation na bilang credit sa aming pagtuturo. At before talaga tayo pupunta doon sa pinaka unang natin topic, which is naka-assign po kasi kami topical ho. So ang inassign po sa akin is yung church history o yung Baptist history, which is sabihin na natin, pinaka-komplikado at pinaka-mahirap i-defend kung hindi ka nagmamahal sa katotohanan. Pero kapag ikaw ay naghahanap ng katotohanan, seek and find, sabi pa nga ni Ate Rads kanina sa icebreaker natin, you will really find a truth. It's hard to find the truth, yes, but if you search for the truth, you will find the truth. Diba? So, una, disclaimer lang, hindi po kami nandito para baguhin yung inyong profile or yung stud ng inyong church. Hindi po kami makikialam kung ano po ang doktrina officially ng church po ng Galilee Pilgrim Baptist Church. Kung ano man ang naituro sa inyo ng inyong mahal na pastor, keep it, live for it, apply it, grow for it. Nandito kami bilang
ministers to help our brothers and sisters na maging equipped po sila. Ibig sabihin, yung mga sasabihin po namin dito, mga isi-share po namin dito sa inyo, gawin lang po ninyong add-on or additional lang po. If there's something you think hindi agreeable, fine. You can reject it. But if it's offensive, pwede nyo kaming i-PM, pwede nyo kaming kausapin, pwede nyo kausapin si Kuya Ken, and then maybe Kuya Ken or Pastor Ken will talk about it. So yun lamang po, no? Kami ay extension, let's say we accept that our ministry as OBFD Defenders or kilala bilang Baptist Faith Defenders, yun yung pinaka-original name, pero nilagyan ko lang ng original sa pinakauna namin, hindi para i-compare, sabi pa nga ni Pastor Ken, hindi para i-compare na may peking Baptist, hindi yun ang pinaka-essence noon, kundi bakit may original? Because sa mga outside Christian faith or outside the Baptist family na kinikriticize ang paniniwala natin. So it is a response to those critics. At hindi ito para atakihin ang sinumang religion or sekta or denomination. This is simply a strong answer and defense sa ating paniniwala. Kasi ito yung sabihin natin, hard to answer din. I-emphasize ko mamaya kung bakit mahirap siyang sagutin at mahirap siyang i-defense nung before pa namin napag-aralan itong mga resources na to. Siguro magkakaroon ako ng question sa isa sa mga tinitrain po namin, si Jix po. Wala ba siya? Okay, it's fine. Si Pastor Ken na lang siguro. Walang maling sagot kundi based sa conviction mo lang. Pastor Ken, why are you a Baptist? Amen. Palakpakan ng Panginoon. Pastor Ken, thank you so much for the very